Yan po, magandang umaga po sa ating lahat and welcome po sa ating daily morning devotional. At ang manguna po sa atin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos ay si Sister Sam Manjola. At pero bago po yun, tayo po ay magkakaroon ng opening song and opening prayer po ni Sister KD. So tayo na po ay dumako na sa ating opening song.
Sister KD? Let's pray. Our dear Heavenly Father, I'd like to thank you for the wonderful good night's rest that you with us. Thank you for waking us up again and giving us life and strength. And please guide our speaker for this morning as she reports to us the message. And please help us to apply the lesson that we will be hearing. And please heal the sick. Please touch him with your healing hands. Please forgive us from the sins that we have done. Thank you for his hearing and answering prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Yun po, magandang umaga sa ating lahat and welcome back to our daily morning devotional. Ako po yung sa umaga nito. At para po sa ating devotional ay entitled by the Saving Power of Jesus, March 31, The Character of God. So sabi po sa ating kita sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in infirmities than the power of Christ may rest upon me. Sabi po dito, our precious Savior has invited us to join ourselves to Him and unite our weakness with His strength, our ignorance with His wisdom, our unworthiness with His merit. Rigid precision in obeying the law would entitle no man to enter the kingdom of. Kasi sinasabi po dito na si Kristo po ay tinuturuan tayo na at ini-invite tayo na dumepende fully sa Kanya. Kasi sabi dito, pwede nating ibigay ang ating kahinaan, ang kakulangan ng knowledge, at ang ating unworthiness, at in exchange nga po, bibigyan niya tayo ng Kanyang kalakasan, kaalaman, at ng righteousness. So, pinapalala po sa atin na ay nga po, yung perfect rule na nagkikip alone sa atin, nating kinikip ay hindi kaya na i-save tayo na yun lang. So, no one can enter heaven just by trying to follow the law perfectly. So, kailangan nga po natin si Kristo. There must be a new birth, a new mind, through the operation of the Spirit of God, which purifies the life and ennobles the character. This connection with God fits man for the glorious kingdom of heaven. No human invention can ever find a remedy for the sinning soul. So, ayun nga po, sinasabi dito, para po tayo ay maligtas, ang tao kailangan niyang maka-experience ng new birth or yung sinasabi po nating baptism. So, ibig sabihin nga po, meaning a complete change sa puso at sa isip at sa pamamagitan nga po ng Holy Spirit. Itong pagbabago ay lilinisan ng ating buhay at i-improve ang ating mga character. So, kahit nga po, it is only through a real connection nga po with God na tayo po ay magiging fit o magiging worthy po doon na makarating sa langit. Kasi ang human effort nga po or ideas ay hindi po ma-fix o hindi po maayos ang problema ng kasalanan. There must be a power working from within, a new life from above, before men can be changed from sin to holiness. That power is Christ. His grace alone can quicken the lifeless faculties of the soul and attract it to God. The holiness, the idea that it is necessary only to develop the good that exists in man by nature, is a fatal decision. So, ayun nga po. Na ang tunay daw po na pagbabago ay hindi po nanggagaling sa ating sarili. Ito po ay nanggagaling through Christ
power. So, dapat ito manggaling sa kapangyarihan po ni Kristo. At ang kanyang biyaya ay binibigyan tayo ng bagong buhay at tayo ay nilalapit sa kabanalan. So, itong paniniwala na ito na ang tao ay naturally good at kailangan niya lang ng improvement ay dangerous po ito na pag-iisip at false. Kasi kung wala si Christ, wala po tayong magagawa para maging truly na righteous. The natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them because they are spiritually discerned. Of Christ it is written, in him was life, and the life was the light of man. The only name under heaven given among men whereby we must be saved. So, ang tao nga po, sabi ko, nawala, hindi niya kasama ang Panginoon, ay hindi niya po fully maiintindihan yung mga spiritual na bagay-bagay. Kasi kailangan na po nila ng spiritual discernment. So, si Kristo po, siya po yung source ng buhay at ng katotohanan at siya din po yung daan papunta sa salvation. So, ibig sabihin po, hindi tayo pwedeng mag-rely sa ating sarili or kahit kanino man para sa ating kaligtasan, only sa ating Panginoon sa Kristo. Paul the Apostle longed for the purity, righteousness to which in himself he was powerless to attain, and he cried out, O wretched man, what man that I am, who shall deliver me from this body of death? Margin. Such is the cry that has gone up from burdened hearts in all lands, in all ages, to all there is but one answer. Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. So, ayun na nga po. Si Apostle Paul po ni-recognize yung sarili niya kahinaan at walang kakayanan na i-overcome ang kasalanan by himself. So, katulad nga rin po ng ibang tao, siya po ay umiyak or naghingi siya o naghahanap siya ng tulong, pero yung ay nga po, binigyan na tayo ng sagot ng Panginoon na sabi nga, si Kristo na yung Lamb of God ay siya po yung nag-aalis ng kasalanan ng mundo. At sinasabi din dito na yung mga tao po, no matter who they are, ay kailangan nilang lumapit kay Kristo para nga po maghingi ng patawad at ng kaligtasan. So, yan po. Ang devotional natin ay tinuturuan tayo na yung salvation nga po ay nanggagaling only po kay Kristo. At we are weak nga po. Tayo mga tao ay mahihina at walang kakayahan na iligtas ang ating sarili. Pero ayun nga po, yung biyaya biyaya ni Kristo ay enough para mabago tayo. At ang true na transformation nga po ay nagre-require ng bagong puso na binigay po sa atin ng Ama at hindi lang po ng human effort. Kasi si Kristo po, siya po yung source ng buhay, strength at ng salvation. Kaya kailangan po natin fully rely kay Kristo at hindi sa ating sarili. Kasi ang kanyang kapangyarihan ang makakapagbago sa ating puso at inilid tayo sa righteous at banal na buhay. So, ayun po ang devotion natin sa umagang ito. Kaya once again, good morning po sa ating lahat. Ayun po, maraming salamat Sister Sam sa isang pakalagang mensahe na para sa ating lahat na tayo po ay magtiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Tayo na po ay dumako na sa ating closing song.
Tayo po ay manalangin. Let's pray, Father in heaven, thank you for the wonderful day that you've given to us and for giving us more life and strength with providing us again. As for the morning devotional, Father, thank you for the wonderful message. And reminder that um, we cannot uh, receive or reach salvation if we don't fully trust in you. That we so ask to please forgive our sins that have come against you, and please help us like touch them with the healing hands, and thank you for the blessings that we receive this day. Always hearing and answering our prayers. In His name we pray. Amen. Ayun po, maraming salamat po, sa lahat ng mga nakasama natin, ngayong morning devotional, sa mga nanonood po sa FB Live and yan po dito sa Zoom. At muli ini-invite ko po kayo na samahan kami sa ating, evening devotional ng 6 PM at gano'n naman din po ulit ang morning devotional ng 5 AM. So once again, magandang umaga po sa ating lahat and God bless us all.